Hello and welcome back ulit sa aking channel. This is Frederick Espiritu. Today, in this video, pag-uusapan natin isang napaka-importanting topic ulit. And ito yung isa sa mga application ng mga videos na pinresent ko sa inyo before, yung mga topics na napag-usapan natin sa mga nakaraang videos. So, ayun nga, no, nagsimula tayo sa topic about meaning and purpose of life. So, napag-usapan natin dito yung iba-ibang level of consciousness. No? Pinasimple na lang natin, ginawa natin tatlo na lang. Yung God consciousness, soul consciousness, and yung human consciousness. No? And then, napag-usapan din natin dito yung soul plan. Ano pa ba? Na ito yung dito, kumbaga dito ito yung blueprint nung magiging life purpose natin or life purpose mo dito sa earth for your human experience. No? And then dun sa sumunod na video naman, napag-usapan naman natin yung pinaka soul evolution ng bawat isa sa atin, yung process na tinatawag nating ascension o ito yung journey ng soul natin, ito yung spiritual journey ng ating souls. So in this video, pagsasama-samahin na natin yung mga concepts o yung mga ideas na napag-usapan natin dun sa mga nakaraang videos and i-apply na natin siya sa different aspects of our lives, no, para mas makita natin, mas maintindihan pa natin or mas mag-sink in pa sa atin yung mga ideas na yon, and hopefully makita mo kung paano mo rin siya may apply sa buhay mo. Okay, so ito based to sa personal na experience ko. So kaya ko rin na-share tong mga ideas na to sa'yo kasi napagdaanan ko siya, no? Personally, ito yung naging life experience ko. Kaya, nagkaroon ako ng better understanding, no? Hindi lang ito basta concept. Although, syempre, may mga guides tayo and may mga references na nakatulong sa akin. And then, kumbaga, nagkaroon ng foundation or na ano ko siya, na ipagbangga ko yung experience ko and yung mga natutunan ko sa iba't ibang resources, sa mga iba't ibang materials like sa books, sa mga videos, documentaries. So doon ko na-consolidate yung mga natutunan ko and yun yung mga i-share ko sa inyo. So ito yung pinaka-application. So gagamitin rin natin tong mga ideas na to, itong levels of consciousness, yung soul plan, tapos i-apply natin nga siya dito sa isang area of life na lahat tayo ay makaka-relate. No? So ano ba to? Ang area na to, ito is yung about healing. No? So pag sinabi nating healing, hindi lang ito yung healing ng physical body. No? So ayun nga yung naging experience ko, no, kasi kung hindi mo pa napapanood yung mga previous na videos ko, no, lagi ko tong sineshare yung naging karanasan ko, no, nung nagkasakit ako before hyperthyroidism. Tapos syempre inaral ko or diniscover ko kung paano ko matutulungan gumaling yung sarili ko, kasi sabi sa akin ng mga doktor noon na hindi na daw ako gagaling doon, incurable daw siya. So, syempre ayoko naman pumayag na ganun kasi bata pa ako noon, nasa 20 years old pa lang ako. Sabi ko marami pa akong pangarap sa buhay kaya gusto kong gumaling. And so, sa kagustuhan kong yun, naghanap ako ng ibang way, ng alternative way. No? So, nagsimula siya dun sa alternative medicine na Chinese herbal medicine hanggang sa lumalim ng lumalim, no? From physical level, tapos hanggang sa lumalim, emotional, mental, hanggang sa ito na, yung sa spiritual. And then dun ko natutunan na
yung health natin is not just about the physical body, no? Mas malalim pa. And yun yung i-share ko sa'yo in this video, no? So, kasi yung health naman kasi is hindi porket wala kang sakit or wala kang nararamdaman sa physical body mo, it doesn't mean na okay yung health natin, no? When we talk about health, ang tinutukoy natin dito is yung overall well-being, no? So, nabanggit natin to dun sa mga previous videos, yung state of being, no? Ito yung states of love, yung peace, happiness, joy, abundance. So, ito yung bumubuo doon sa overall well-being natin. Yung physical health, part siya nun. It's a manifestation of that well-being, pero hindi siya yung lahat. Okay? Part lang siya, aspect lang siya. At makikita mo yun dito sa presentation natin. Okay, so same lang yung gagamitin natin na idea dun sa mga ginamit natin sa previous video. So, meron nga tayong 3 levels of consciousness para mas simple yung discussion natin. So, meron tayong God or Spirit, level of consciousness, meron tayong soul, consciousness, at human consciousness. So, ang topic natin ngayon is about healing, no? And actually, puro all about healing naman to eh. Kasi yung tinatawag nating ascension, yung nabanggit natin sa nakaraang video, yung journey ng ating soul pabalik. So, yung term na ginamit natin dito is ascension. Ascension, paakyat, ibig sabihin, ascend. Yan. In simple terms, ito yung healing journey nating lahat. No? So, yun yung mas pinasimpleng term for ascension. Kasi, yung ascension kasi may pagka-religious concept pa siya. So, ang gagamitin natin na concept na sa tingin ko is mas makaka-relate yung marami sa atin is yung healing. Kasi pag sinabi mo namang healing, hindi naman siya associated sa kahit na anong religion. In fact, even yung religion, kailangan din ng healing, no? And later on, pag-uusapan natin yan sa ibang videos, no? So, kasama yan dun sa self-study natin kasi yung A Course in Miracles, no, it's all about healing and yung application niya sa different aspects of life, no? Isa na dun yung religion and marami pang iba, no? Like relationship, health, no? Kasama din dyan. No? So, ito yung parang introduction natin para pag nandun na tayo sa mismong study nung A Course in Miracles, meron na tayong basis, no? Mas lalaliman pa natin or mas maiintindihan natin yung mga mapag-uusapan natin doon, no? Okay, so yun nga, ascension is another term for that is healing. Kasi in truth, from a higher perspective, so bakit ba kailangan ng healing? Kung kailangan ng healing, ibig sabihin, merong sickness. Diba? Kasi diba, para magkaroon ng healing, kailangan may sickness. Kasi anong i-heal mo kung walang sickness? So, para mas maintindihan natin, kailangan maintindihan muna natin na there are 4 aspects of healing. Nabanggit ko na siya kanina, actually. So, yung 4 aspects of healing, gamit tayo ng ibang color. Ito na lang, orange. Meron tayong
Marirelate natin siya dun sa levels of consciousness. So, meron tayong physical, meron tayong emotional, meron tayong mental, at spiritual. So, pwede nating i-relate yung aspects of healing doon sa levels of consciousness. So, yung physical aspect, ito yung sa human level of consciousness. Itong emotional at mental, pwede natin siyang sa soul. Kasi di ba, nabanggit nga natin sa last video, na ang another term for soul is heart. And yan yung mas familiar tayo. No? So, itong emotional aspect, dito siya pumapasok. At yung mental. Yan. And yung spiritual, of course, dito sa spirit. Yan. So, ito yung aspects of healing. Ito naman yung levels of consciousness, no? So, parang ganyan yung relationship nila, yung association nila. So, pag pinag-uusapan natin yung healing, kailangan makita natin siya ng buo. So, buong aspects of healing, no? Whole. So, ito yung, dito nanggaling yung term na holistic. Holistic approach. So, dapat, pag tinitingnan natin yung healing or sickness, ang approach natin is holistic, meaning whole. No? So, doon nanggaling yun. So, kung physical aspect lang yung i-consider natin, isang aspect of the whole lang yung kino-consider natin. Hindi rin natin pwedeng i-separate yung isang aspect dun sa ibang aspect, no? Kasi ayan yung pinaka root cause ng sickness or yung pinaka essence ng sickness, yung separation. No, pag sineseparate natin yung isang aspect, like for example, yung physical, yun lang yung tinitingnan natin, and hindi natin kino-consider yung ibang aspect, sineseparate natin yung physical, yan yung pinaka-essence of sickness, no? Dun pa lang, hindi na natin na gagawa or nami-meet yung requirement to heal, no? So, even yung emotional, halimbawa, sineparate lang natin yung emotional and ganun din yung mental without looking dun sa, without considering yung ibang aspects of feeling, no, sineseparate pa rin natin siya. Dapat, pag yung holistic approach, titingnan natin siya ng isang buo and paano nakaka-influence yung isang aspect doon sa ibang other aspects. Okay? So, kung tutuusin, yun lang yung pinaka-root cause ng sickness, no? So, kaya importanteng makita natin siya or ang approach natin sa kanya is holistic kasi kailangan i-consider natin yung root cause and symptoms. Ito yung effect. Diba? Cause and effect. Yan. At yung pinaka-root cause ng sickness is the idea of separation, no? Nabanggit nga natin kanina. Sa mga susunod pa nating videos, no, dun sa self-study, dun sa A Course in Miracles, pag-uusapan pa natin yan in detail, pero banggitin na natin ngayon para malaman na natin, no? So, yung root cause nga is
yung pinaka-root cause, yung pinaka-root talaga, pinagmulan ng lahat ng sickness, no? Actually, yun lang naman yung sickness eh. Yung idea of separation from God, no? So yun yung sickness, yung the idea that we are separate from God. And then yung symptom niya, no, yan yung manifestation, yun yung cause, yung separation, yung idea of separation, kailangan sabihin nating idea of separation kasi in reality, hindi naman yan totoo, no? Yung separation did not exist, hindi yan nag-exist, no? Idea lang natin sa utak natin. In another video, pag-uusapan natin yan in detail para mas maintindihan mo. Okay? So, for now, banggitin lang natin na yung root cause is the idea of separation from God. And then yung symptoms, ito naman yung manifestation nung sickness na yon, no? So nagma-manifest siya sa mental, sa emotional, at yung pinaka-last nga is yung physical aspect, no? So ito yung isang pinakamalaking shift, no, sa akin personally nung natutunan ko to kasi naging experience ko nga to, no? Ito yung part nung life plan ng aking soul, no? So, nung part ng aking spiritual journey, nung lumalim yung pagkakaintindi ko dun sa healing, no? Natutunan ko na yung nagmamanifest sa physical are just symptoms, no? Yun yung isang idea na pinaniniwalaan natin, no, na yung sickness natin is yung sa body, di ba? Natutunan ko is yung body natin hindi talaga siya nagkakasakit, no? Hindi yun ang nagkakaroon ng sickness. Yung body nagkakaroon siya ng symptoms of the sickness, no? Yung sickness nangyayari siya on a deeper level, no? Pag-uusapan natin yan in another video, yung sa emotional, sa mental, and sa spiritual. Okay, so during this journey of healing, no, habang nag-heal tayo, dadaan tayo sa tinatawag na healing crisis. Yan. Actually, healing crisis to eh. Crisis. Plural. Kasi, hindi lang siya isang beses, no? Marami siya. And nag-o-occur siya, nangyayari siya sa iba't ibang aspects of our being, no? Sa physical, emotional, mental, and spiritual. At itong healing crisis is part siya, no? Required siya na part, no, para totally heal tayo, no, yung complete healing, no, yung true healing. At pag sinabi nating healing, so ibig sabihin nun yung healing as ibig sabihin nun is wholeness. Yan. So usod lang natin to ng konti. Okay. So, yung journey natin, yung healing journey natin, dadaan tayo sa iba't ibang healing crisis on different aspects of our being, no? So, sa physical, meron akong video na discussing about healing crisis in detail, no? Ilalagay ko na lang yung link below para mapanood mo at mas magkaroon ka ng idea. Pero healing crisis, it means getting worse, no, before you get better, no? Parang kumbaga, parang nagde-detox yung ano natin, yung katawan natin, no, yung
So, siguro yun yung mas familiar sa'yo na term, yung detoxification, no? So, similar din yun, detoxification. Yan, detoxification. So, yung detoxification, nangyayari siya sa lahat ng aspects, no? Physical, emotional, mental. Kaya, sa physical, pinaka-obvious, no? Of course, kasi nakikita natin yung manifestation niya sa ating katawan. Pero meron rin yan sa emotional. So, and mental. So, di ba kaya minsan nagkakaroon tayo ng mga emotional breakdown, no? Bigla tayong nagagalit, or parang nagkakaroon tayo ng mga mood swings. Sa mental naman, yan yung nakaka-experience tayo ng anxiety, ng depression, kung ano-ano pang mental issues, no? Of course, kailangan natin siyang i-handle, no? Or kung ano man yung available na treatment, i-consider natin yon. Pero most of the time, for the most part, ito yung nai-experience natin during healing crisis. No? So, ito yung uh, big picture ng ating healing journey na tayong lahat, pagdadaanan natin yan. Iba-iba lang yung ating experience, pero lahat tayo is dumadaan sa ganitong journey. No? Lalo na ngayon, during these times, no? Nandito tayo sa time of awakening, o yung tinatawag nilang the Great Awakening. So, maraming tao yung makaka-experience nitong healing crisis. And I hope na itong video na to is makapag-provide ng guidance para at least magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung na-experience natin, and mapag-usapan natin. Kasi di ba pag nasi-share natin, kumbaga, mas nafe-feel natin na we're not alone in the journey, and you are never alone in this journey, no? Maraming mga nagsi-share na ng kanilang mga experiences, ng kanilang mga natutunan na tulad nito, no? Iba-iba lang yung presentation, pero pag inano mo siya, pag nireflect mo siya, isa lang yung kumbaga yung pinaka-essence niya. So, ito nga yung ating healing journey. And then, sa mga susunod na videos, pag-uusapan natin separately, although yun nga yung nabanggit natin na essence of sickness, yung idea of separation. Pero para maintindihan natin yung kung paano nagmamanifest yung sickness sa different aspect of our being, and kung ano rin yung appropriate na approach, no? Kasi for example, yung emotional health natin, no? So meron tayong mga tools na ginagamit na para ma-address natin yung mga emotional issues, mental issues, and of course yung sa physical issues din. No, hindi naman porket nalaman natin na, hindi lang pala physical, hindi naman ibig sabihin no, na pababayaan na natin yung katawan natin. Of course, we still have to take care of our bodies, kasi ito yung ating bahay, no? Ito lang talaga yung bahay natin dito during our human experience, no? So, kailangan alagain pa rin natin siya. Pero at the same time, hindi natin pwedeng kaligtaan yung ibang aspects of healing, aspects of our being na very important, na mas importante sa physical, no? Kasi yung physical naman, physical body is just the reflection, or yung pala, no, kailangan nating maintindihan na kung ano yung nagmamanifest. Kaya yung body natin, pwede natin siyang gamiting tool. Ito yung pinakamabisang tool, no? Kasi our bodies are the messengers, no? Ito yung pag meron tayong symptoms na na-experience, yun yung message, no, na kailangan maging aware tayo para maintindihan natin kung ano ba yung gustong sabihin sa atin ng ating katawan, no, kung ano ba yung underlying cause, no, yung nabanggit nga natin na root cause, and para mas ma-address natin ng tama kung ano man yung issue na na-experience natin. Tulad nga nung nabanggit natin kanina, itong aspects of our being, interconnected sila, no? Kasi 'di ba,
yung basis natin is yung consciousness, di ba? Levels of consciousness. Kasi itong physical is also part of our consciousness. No? So, extension siya. Kumbaga, kung ito yung highest level, itong spirit, consciousness, no? Hindi separate tong mga other levels of consciousness, itong other aspects of being, no? So, ito yung extension, no? So, connected pa rin sila. So, ito yung unconscious na aspect, no? Kaya kinakailangan maging aware tayo, 'di ba? Sabi nga natin, awareness is the first step to change, no? Ganun din sa healing, awareness is the first step to healing kasi paano mo i-heal yung sickness mo kung hindi ka aware of the sickness, kung hindi mo alam kung ano yung issue na kailangang i-address, 'di ba? So kailangan maging aware muna tayo, no? Kasi nga, 'di ba, ito yung unconscious part of our being, unconscious part nung consciousness, unconscious, no? So kailangan magising, no? Kaya awakening, kailangan maging aware tayo para yung unconscious part, no, magiging aware na siya, hindi na siya unconscious, magiging conscious part na. No? And once maging conscious, maging aware tayo, doon natin masisimulan yung process of healing kasi alam na natin, ito pala yung unconscious part of my being, no? And then naging aware ka na, so alam mo na kung paano mo siya i-address, no? Halimbawa, kaya tayo nagkakaroon ng sakit sa physical level, yung katawan natin, kasi unconscious tayo. So, di ba, nabanggit nga natin, yung body natin acts as a messenger. So, ang ginagawa ng katawan natin, ng ating physical body, ginagawa tayong conscious, ginagawa tayong aware kung ano yung issue na kailangan nating i-address. No? So, yun yung use of our body, yun yung proper use of our body, no? In the aspect of healing. So, itong different aspects of healing of our being, pag-uusapan natin sa mga susunod na video, no? Mas i-detalye natin, kumbaga, magfo-focus tayo sa bawat aspect, no? Para matutunan din natin kung paano siya i-address and paano related yung mga manifestation o yung mga physical na conditions natin, no, dun sa ating states of being, sa ating state of consciousness kasi related yan, no? So, yun yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na videos. But for now, ito yung bigger picture ng healing and I hope nakapag-provide sa ito ng mas clearer na idea and better understanding. So yun yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na videos, yung paano natin i-address yung healing sa different aspects of our being. Okay, so thank you for watching and I'll see you in the next one.